Magandang araw po sa inyong lahat. Si Miss Jen po ulit ito at andito po tayo ulit sa ating paboritong tambayan. Mga kwento ni Miss J. Ayan po, kumusta po kayo dyan? Welcome po sa ating tahanan, sa ating tambayan. Ngayon po ay panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan. Pero syempre, bago natin po yan simulan, ay babati muna tayo sa ating iilang mga listeners dyan na nag-aabang din naman na mabate. Ayan, syempre, babatiin natin hanapin natin yung pangalan niya. Babatiin natin si Maribel Cordova and also to Miss Angel. Walang apelido. And also to... Sino ba yan? Si Maricar Boyles from Coron, Palawan. To Maria Fe Lawrence from Florida, USA. And to Nancy Pukot and Angel Angela Coba. Ayan, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ngayon isang panibagong nakakakilig na kwento na naman ang ating mapapakinggan. At yan po ang kwentong isinulat ni Queen tungkol kay Aislinn and Benjamin or Benji. Kaya naman kung kayo po ay handa ng makinig dyan at kiligin, aba ay tumutok na. Huwag kang masanay na sinasabayan mo lang palagi ang agos ng buhay. Dapat, matuto ka ring kontrolin ito para mas maayos ang patutunguhan nito. Gosh, I'm so tired. Maktol pa ni Aislinn at napasandal sa punong nasa gilid niya. Wala bang katapusan itong gubat na to? Ang cheap naman kasi ng mga kidnappers na yun. Dito talaga ako dinala sa walang sasakyan. Hate ko pa naman yung tumakbo. Kasalukuyan niya kasi ngayong tinatakasan ang mga kidnapper na dumukot sa kanya at gusto siyang patayin. Hindi na bago sa buhay niya ang panganib, pero bago para sa kanya itong gubat na hindi siya makaalis-alis. Hanapin niyo yung babaeng yun. Malalagot tayo kapag hindi natin naipadala yung ulo niya kay boss. Dinig niyang boses ng lalaking humahabol sa kanya, kaya biglang nawala sa sistema niya ang pag-iinarte. Hindi ba sila napapagod? Pues ako pagod na. Napahinga siya ng malalim at nagsimula ulit na tumakbo. Nakakainis. Ang kapal-kapal pa nilang sugatan ako Ang mahal kaya ng mga ginagamit kong pampaganda. Tapos, susugatan lang nila ako. Ayun, nakita ko na siya! Napalingon siya bigla sa kanyang likuran nang may sumigaw. Parang gusto niya nalang umiyak nang makita ang mga humahabol sa kanya. Sobrang pagod na siya. Kaso, ayaw naman niyang mamatay. Guys, hindi ba kayo napapagod? Sigaw niya sa mga ito. Nanlaki nga ang kanyang mga mata dahil tinutukan siya ng mga ito ng baril. Dali-dali naman siyang tumakbo. Wala na siyang pakialam kahit naiwan ang sapatos niyang mamahalin. Mas gusto niya ngayong makaligtas. Bakit ba kasi tinanong ko pa sila? Malamang hindi sila mapapagod. Ay! Nagpaputok ang mga ito ng baril. Hindi na nga alam ni Aislinn kung nasaan na siya. Sobrang dilim din ng paligid, kaya hirap na hirap siyang mangapa. Pero sigurado nga siyang nasa isang bukirin na siya, dahil may putik na ang kanyang nadadaanan. Kadiri naman tong tinatapakan ko. Paano kapag may bulate pa dito? Dahil nga sa kanyang naisip, napatalon-talon pa siya. At dahil nga madilim din sa lugar na yon, hindi niya napansin ang isang balon na bagong hukay. Napasigaw na lamang siya dahil dire-diretso siyang nahulog doon. Wala naman yung tubig pero maputik ang ibaba nun. Tumama ang ulo niya sa gilid. Dahilan para makaramdam siya ng hilo at mawalan na ng malay. Nang magising nga siya, maliwanag na. Napangiwi siya ng maamoy ang hindi kaaya-ayang amoy. At dahil sa mabigat niyang ulo. What's that smell? Kahit napapadaing siya sa sakit ng katawan, mas iniintindi pa rin niya yung mabahong amoy. And my head, why is it so heavy? Kinapa niya ang ulo at may nakapasyang basa doon na medyo matigas. Nang tignan niya yon, isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya dahil dumi yun ng kalabaw. What the heck? No! This can't be!
Naiyak siya na sumigaw. Bakit may ganito sa ulo ko? Ang baho! At nasan ba ako? Is there anyone there? Help! Help me! Sigaw pa siya ng sigaw pero walang lumilitaw na tao. Mawawala na siya ng pag-asa. Pero nang sumilip ang isang lalaki, napatayo siya. Pero napaupo din siya dahil sa masakit na katawan. Hello, kumaway siya sa lalaki. Medyo namangha pa siya dahil morenong gwapo ito. Sumakto pang mukha ang tutulong sa kanya ay type niya sa lalaki. Can you help me? Hindi ako makaalis dito. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan sa balon ko? Masungit na tanong pa ng lalaki. Siguro nagsuswimming, hindi niya napigilang pilosopuhin ito. Hindi ba obvious? Nahulog ako. Mamaya ka na nga magtanong. Tulungan mo na lang ako dahil iiyak na ako. Ang baho-baho ko na. Bakit naman kita tutulungan? Malay ko ba kung magnanakaw ka pala? At nahulog ka lang dyan sa balon? Tugon pa ng lalaki. Napataas ang isang kilay niya. Mukha ba akong magnanakaw? Excuse me, marami akong pera. Bilisan mo na lang, dami mo pang daldal eh. Kung marami kang pera, bakit nandito ka? Huwag mo nga akong pinaglolo kung babae ka. Mas lalo nga siyang nainis. Bakit ba inuuna mo pa yung duda mo kaysa tumulong? Wala kang puso. Wala talaga. Diyan ka na. Tatawag ako ng barangay. Don't! Hindi pwedeng may ibang nakaalam na nandito ako. Napahinga siya ng malalim. May mga tinatakasan akong tao. Tapos napadpad ako dito. Baka kapag may ibang nakaalam kung nasan ako, mahanap nila ako. Sinasabi ko na nga be, magnanakaw ka. Siguro nagtatago ka ano. Sorry ka miss. Hinding-hindi ako tumutulong sa mga masasamang loob. Gosh! I was kidnapped, okay? Gusto mo lang yatang makichismis sa nangyari sa akin eh. Tulungan mo na kaya ako dito. Ang baho-baho nitong dumi ng kalabaw. Mukhang sa kalabaw mo rin galing to kaya dapat panindigan mo. Ayoko. Kung may ibang tao sigurong pwedeng tumulong sa kanya, kanina pa niya binalibag ang lalaki. Kaso, kailangan niya itong tiisin. Help me, okay? Please. Panghigante ang pride niya. Kaso, mas mahalaga para sa kanya ang maging mabango. Oo na. Umirap ang lalaki at umalis saglit. Ilang sandali nga ay may ibinaba itong lubid sa balon. Itali mo yan sa bewang mo. Hihilahin kita pa itaas. Tumangulang si Aislinn bago yun itali sa kanyang bewang. Nang matapos nga siya, walang kahirap-hirap siyang hinila ng lalaki. Napapadaing pa siya kasi masakit sa bewang yung lubid. Finally, I'm free. Madramang saad niya nang makaalis sa balon. Sumunod ka sa akin para makaligo ka. Napakabaho mo, sabi pa ng lalaki. But I can't walk. Bahagya siyang napanguso. Nabugbog yung katawan ko dyan dahil sa balon. I'll give you permission to carry me. Wow, napakakapal naman ng mukha mo. Hindi makapaniwalang saad pa ng lalaki. What did you say? Makapal ka ako yung mukha mo. Si Aislinn naman ang hindi makapaniwala. Ito kasi yung unang beses na may nagsabi sa kanya ng ganong bagay. Ganun pa man, hindi na siya umangal pa dahil nilapitan siya ng lalaki at binuhat. Habang naglalakad nga ito, hindi niya maiwasang pisil-pisilin ang biceps nito. Namamangha din siya dahil sobrang gwapo lalo nito sa malapitan. Tantanan mo yan, tinitiis ko na nga yung mabaho mong amoy. Ihahawa mo pa sa akin. Saad pa nito. You're so mean. Hindi naman na ito sumagot. Nang makarating nga sila sa bahay nito, ibinaba na siya nito. Hindi niya nga maiwasang ilibot ang paningin sa bahay. Hindi yon kalakihan pero hindi rin maliit. Gawa rin yon sa bamboo at iba pang kahoy. Pakiramdam niya, nasa makalumang panahon siya ngayon. Benji, bakit bumalik ka? Oh, sino yung kasama mo? Lumitaw ang isang matandang lalaki. Bahagyangang natigilan si Aislinn nang makilala ito. Kahit ilang dekada na ang lumipas, kilalang kilala niya pa rin ito. Tatay Benjo, mahinang bulalas niya. Bahagya namang nanlaki ang mga mata nito. Aislinn, ikaw ba yan, iha? Ikaw nga po, Tatay Benjo! Yayakapin niya sana ito pero napagtanto niyang mabantot siya kaya lumayo ulit siya. I'm so happy to see you again, Tatay Benjo. Masaya rin ako makita ka ng maayos, Aislinn. Ilang dekada na rin yung nakalipas, pero ikaw na ikaw pa rin ang nakilala kong Aislinn.
Tatay Benjo, gusto kong humingi ng sorry sa mga nangyari noon. Sorry kung sobrang hina ko at wala akong nagawa. Napahinga siya ng malalim. At saka, maliligo po muna ako. Mamaya na po tayo mag-usap ng masinsinan, tatay. Mabuti pa nga at umaalingasaw ka na. Halika't ituturo ko sa ang banyo. Iginiya siya ng matanda patungo sa banyo. Nang makita niya, kaagad yun, agad siyang pumasok sa loob at naligo. Benji, maghanda ka ng damit para kay Aislinn. Baling naman ni Benjo sa lalaki. Bakit ko gagawin yun? Tatay, ang pamilya ng babaeng yan ang sumira sa buhay natin. Hindi dapat natin tulungan yan. Galit pa na sagot nito. Galit na galit kasi si Benji sa buong pamilya ni Aislinn dahil sa ginawa noon ng pamilya niya sa kanyang lolo Benjo. Basta na lang kasing tinanggal noon ang matanda sa trabaho dahil tinulungan nito ang pulubing nasa harapan ng gate. Tinanggal ito sa trabaho at hindi hinayaang matanggap sa iba dahil eto nga yung sumusuporta sa pamilya nila at may sakit pa ang mga magulang ni Benji. Namatay ang mga ito dahil sa kakulangan ng pera. Benji, pamilya ni Aislinn ang may gawa nun. Iba siya. Isa pa, di bang sinabi ko, huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Tugon pa nito. Ganun din yun, tay. Kadugo niya pa rin yun. Manahimik ka nga dyan, Benjamin. Kuhanin mo na lang yung mga bagong bili kong damit pambabae doon sa kwarto mo. Mas mabuting si Aislinn na yung gumamit nun, kesa doon sa dati mong nobya na walang utang na loob. Magrereklamo pa sana ang lalaki, pero napatigil siya nang itaas ng matanda ang tungkod nito. Napabuga na lamang siya ng malalim na hininga at padabog na nagtungo sa sariling kwarto. Inis niyang kinuha ang paper bag na naglalaman ng mga damit at underwear. Tatay Benjo, tapos na po ako, but I don't have towel and clothes. Saktong paglabas niya ay narinig niya ang boses ng babae. Iabot mo yan sa kanya. Pahiramin mo din siya ng tuwalya. Sabi pa ng matandang lalaki. Wala namang nagawa si Benji kundi sundin ang kanyang lolo. Kinuha niya ang tuwalya sa sampayan bago magtungo sa banyo. Inis siyang kumatok sa pinto at nakaiwas ang tingin na nilahad ang hawak niya. Thank you. Susuklian ko talaga ang kabutihan niyo. Pagkatapos mong magbihis, umalis ka na dito. At padabog itong nilayasan ng lalaki. Sungit. Napasimangot na lamang si Aislinn bago magsimulang magbihis. Nagdadalawang isip pa siyang isuot yung underwear at baka nga nagamit na. Pero nakita niya namang sealed yung lagayan, kaya mukhang bago pa naman. Finally, mabango na ako ulit at hindi na mukhang maasim. Masayang sambit niya bago iika-ikang maglakad pabalik sa sala. Masakit pa rin ang mga paa niya. Ganun din ang balakang niya. Gusto niyang magpunta ngayon sa ospital para magpagamot. Kaso alam niyang delikado. Tatay Benjo, ngumiti siya bago maupo sa kaharap nitong upuan. Salamat po ng marami sa tulong niyo sa akin. Pangako po, babawi po talaga ako sa inyo. Umalis ka na lang para makabawi ka. Sabad pa ni Benji. Are you Tatay Benjo? Hindi naman 'di ba? Inira pa nito ng babae bago muling balingan ang matanda. Tatay, is he your son? Masyadong masama yung ugali niya. Apo ko siya. Mahina na ang tuhod ko para bumuo pa ng isa. Sagot pa ng matandang lalaki. Napatango naman si Aislinn. May point din naman kasi ito. Wala rin naman siyang nakikitang ibang tao sa bahay. Kaya malabong nag-asawa ito ng mas bata. May ba tayo, Aislinn? Bakit ka pala napadpad dito sa ganitong lugar? At bakit puro ka galos? Tanong pa ni Benjo. Napahinga siya ng malalim. Wala akong planong ilabas to, kaso kailangan ko po ng tulong nyo ngayon. Hindi kasi ako pwedeng bumalik kaagad, Tatay Benjo. Nakidnap po ako. May gustong pumatay sa akin. Mabuti na nga lang po nakatakas ako. Tapos ayun, nahulog po ako sa balon na maraming putik. Tignan mo, idadamay mo pa kami sa kapahamakan. Mas maiging ang umalis ka na lang ditong babae ka. Doon ka magpunta sa police station. Huwag mo kaming idadamay dyan sa problema mo. Pagsabat muli ni Benji. Bakit ba lagi kang epal? At bakit ba galit ka sa akin? Did I do something wrong with you? Inis niyang tanong sa lalaki. Oo, malaking kasalanan niyo sa akin. Dahil sa inyo namatay yung mga magulang ko. Galit na sagot ng lalaki. Why me? Hindi ko gawain yung pagpatay. Benjamin, manahimik ka na. Sabad ni Benjo bago ihampas ang tungkod niya sa sahig.
Sinabi ko na sa'yo, walang kinalaman si Aislinn sa mga nangyari. Bata pa siya noon at wala pang kaalam-alam. Kahit na tatay. May gulo rin yung babaeng yan, tapos idadamay pa tayo. Tutulungan natin siya at wala kang magagawa. Mananatili dito si Aislinn hanggat sa maging ligtas siya. Itahimik mo yung bibig mo at baka hampasin kita nitong tungkod ko. Seryoso ka ba, Tay? Bakit mo tutulungan yan? Tinulungan ka ba nila nung nagmamakaawa ka? Naging isang linya na nga ang kilay ng lalaki dahil sa sobrang inis. Sige, ikaw ang lumayas kung ayaw mo makinig sa akin. Bumaling ang matanda kay Aislinn. Iha, pagpasensyahan mo na yung apo ko. Kaka-break lang kasi kaya galit na galit sa babae. Hayaan mo, pwedeng-pwede kang manatili dito. Thank you so much, Tatay Benjo. Hindi nga niya napigilang yakapin ito. Magmula noon hanggang ngayon, sobrang bait niyo pa rin sa akin. Babawi po ako sa'yo. Sige, hahayaan kong manatili yan dito. Napalingon sila kay Benji nang magsalita ito. Pero hindi yan buhay Reyna dito. Gagawa yan sa bukid at walang magagawang babaeng yan. Fine, akala mo aatrasan kita? Wala akong hindi kayang gawin ano. Matapang na sambit pa ng babae. Napangisi naman ang lalaki. Tignan lang natin yung tapang mo. Pagkatapos ay dire-diretso itong lumabas ng bahay. Napairap naman si Aislinn. Napakasungit. Buti na lang gwapo siya. Parang ang nagsisi ang babae dahil sa pagiging matapang niya. Hindi niya naman akalain na walang awang pag-aararuhin siya nito sa bukid gamit ang kalabaw. Kalabaw na hindi niya makasundo hanggang ngayon. Hey! Ang kalabaw mo nang aaway! Hiyaw niya sa lalaki habang tumatakbo papalapit dito. Hinahabol na naman kasi siya ng alagang kalabaw nito. Tignan mo, pati kalabaw ko. Alam ihiwala yung mabuti sa masama. Sagot pa nito. Ang sabihin mo, inutusan mo yung kalabaw mo para saktan ako. Manang-mana sa yung alaga mo. Singhal niya dito. Hindi naman siya pinansin ng lalaki at nilapitan lang ang alaga nito. Napasimangot nga siya dahil tumigil yon sa pagwawala. Kapag talaga ako nakabalik sa totoong buhay ko, lintik lang walang ganti. Bulong niya habang naghahabol ng hininga. Pagod na pagod siya, hindi dahil sa pag-aararo, kundi dahil sa pakikipaghabulan sa kalabaw. Ano? Uupo ka na lang dyan. Bumalik ka na dito at kumalma na si Kala. Pagtawag sa kanya ng lalaki. Can you wait? Napagod ako kakatakbo papalayo dyan sa alaga mo. Mataray pa niyang sagot. Ang dagdag pahirap pa nga sa kanya ay ang bra niyang masikip. May kalakihan kasi ang dibdib niya. Kaya hirap siyang huminga dahil sa bra niya. Oo nga pala, pwede bang bilhan mo ko ng bagong bra? Masyado kasing maliit yung dibdib ng ex mo kaya ang hirap huminga sa suot ko. Sambit pa niya. Nag-request ka pa. Hindi mo pa nga inaayos yung mga trabaho mo dito sa bukid. Sagot pa ng lalaki. Huwag ka nang magreklamo. Kapag ako nagpalpitate na lang bigla, kasalanan mo talaga. Wala akong pakialam sa'yo. Tumayo ka na dyan para matapos ka na kaagad. Magpapahinga pa nga ako. Hindi niya naituloy ang sasabihin nang may mga palakang tumalon papalapit sa kanya. Napatili na nga lang siya at nagmamadaling napatalon-talon. Bakit ba pati ang mga hayop dito? Trip ako. Mabait naman ako ah. Wala siyang choice kundi ang lumapit na sa mga lalaki. Lumingon bigla sa kanya ang kalabaw nito, kaya napahawak siya sa braso nito. Tignan mo, wala naman akong ginagawa pero tinatarayan na ako. Masyadong selosa yung kalabaw mo. Hindi naman kita papatulan. Inis pa niyang sambit. Naaamoy lang niya ang pagiging masamang tao mo. Umirap ito bago bumaling sa alaga. Kala, magpakabait ka. Tiisin mo na lang muna ang babaeng to sa maikling panahon. Humuni na lang ito at inalis ang tingin kay Aislinn. Ayan, mabait na siya. Bitawan mo na ako at mag-araro na ulit. Muling baling ni Benji sa babae. Oo na, karmahin ka sana sa pagiging masama mo. Inis na tumayo siya dito at pumesto sa likuran ng kalabaw. Tsaka muling nag-umpisang mag-araro. Masama ang loob niya sa mga ginagawa pero wala naman siyang magagawa. Dahil nakikitira lang siya ngayon, medyo nag-e-enjoy din naman siya. Wag lang talaga siyang hahabuli ng kalabaw at maka-encounter ng mga palaka. Sa gitna nga ng pag-aararo niya, biglang sumipol sa kanya ang tatlong lalaking namamahinga sa ilalim ng puno. Napatigil siya saglit at malditang nilingon ang mga to. Sinisipulan niyo ba ako mga mababaho kayo? Tanong niya sa mga to. Sorry, ang ganda mo kasi. Nakangising sabi ng isang lalaki. Ganda rin ang hugis ng katawan mo. Sabi naman ng isa pang lalaki. Laki pa ng papaya mo. Hirit pa ng isa.
Mas lalo ngang nakaramdam ng inis kaya hinubad niya ang isang bota niya at binalibag sa mga ito. Pare-parehong natalsikan ng putik ang mga ito at tinamaan din ng isa sa mga ito. Ang tapang mong babae ka! Gusto mo yatang tamaan eh. Galit na sabi nung tinamaan ng bota. Ang papangit nyo kasi, bastos pa kayo. My God, sa mukha na lang babawi, hindi pa ginawa. Saad niya't umirap. Minura naman siya ng isa bago tumalon sa bukid. Alam naman niya kaagad na susugod ang mga ito kaya dali-dali siyang tumakbo at iniwan ang kalabaw. Nagkanda, dapa-dapa siya dahil hirap siyang tumakbo sa putikan. Help! Help me! Sigaw niya habang tumatakbo. Benji, tulong! May mga pangit! Napatigil naman si Benji na nagtatanim sa kabilang bahagi ng bukid. Napakunot noo siya nang makita ang tumatakbong babae na hinahabol ang tatlong lalaki. Kanina kalabaw lang, ngayon naman mga tao. Hindi makapaniwalang sambit niya. Benji! Papatayin nila ako! Muling sigaw ng babae. Napahinga na lang ng malalim ang lalaki bago dali-daling lapitan ang babae. Mabilis nga itong nagtago sa kanyang likuran. Anong nangyari? Tanong pa ng lalaki. Benji, binato kasi kami ng babaeng yan ng bota. Nalagyan tuloy ng putik yung pagkain namin. Sagot ng lalaking maitim. Binastos kasi nila ako. Sinipulan nila ako tapos kung ano-ano pang mga sinasabi. Sumbong naman ni Aislinn. Kayo naman pala yung nauna eh. Mga pare, akin tong babaeng to. Kaya wag niyong babastusin. Sa susunod na uulitin niyo yun, baka mapilitan akong palayasin kayo sa bukid namin. Seryosong sabi pa ni Benji. Natakot naman ang mga ito. Pasensya ka na Benji, hindi namin alam. Humarap yung kulot kay Aislinn. Pasensya na miss, hindi na mauulit. Pati yung dalawang lalaki ay nanghingi ng tawad bago nagmamadaling umalis ang mga ito. Mga duwag naman pala kayo eh! Sigaw pa ni Aislinn sa mga ito. Nainis kasi talaga siya sa ginawa ng mga ito. Tignan mo, umalis na nga, hinahamon mo pa. Talagang gustong-gusto mong mapahamak ano? Sermon ng lalaki sa kanya. Kung bakit ba naman kasi ang hilig mong habol ng mga nakatira dito, no? Kundi yung hayop yung naghahabol, yung mga tao naman. Maktol pa niya. Teka, nasan si Kala? Iniwan ko doon. Natakot ako sa tatlong pangit eh. Sagot niya. Bakit mo iniwan? Eh di kinain na niya yung ibang mga pananim. Napahampas yung lalaki sa kanyang noo. Alam mo, umuwi ka na lang muna at napipiko na ako sa'yo. Kung kanina mo pa sinabi yan, edi sana hindi ka napikon. Sabay ngiti niya dito. Ewan ko sa'yo, mahulog ka sana sa balon. At nilayasan na nga siya nito para hanapin ang kalabaw nito. Napabungis-ngis naman si Aislinn at nagsimulang maglakad pa uwi. Araw-araw na lang niyang pipikunin ang lalaki para maaga siyang palaging makauwi. Sa mga lumipas nga na araw, akala ni Aislinn ay magiging mabuting tao na si Benji sa kanya. Pero mas lalo lamang siya nitong pinapahirapan. Araw-araw na tuloy, parang binubugbog ang kanyang katawan. Tatay Benjo, your grandson is too evil. Sumbong niya sa matandang lalaki habang nilalagyan ng salonpas ang kanyang mga balikat. Anong too evil? Maarte ka lang talagang babae ka. Hindi na nga kita palaging pinag-aararo, nagrereklamo ka pa dyan. Sagot ng lalaki na naglalagay din ng salonpas sa kanyang sariling balikat. Hindi mo nga ako pinag-aararo palagi, pero epal naman yung kalabaw mo. Ano bang trip niya na palagi akong hinahabol ha? Idagdag pa yung mga palaka na mukhang tropa mo rin. Hindi epal si Kala, pinagtatanggol niya lang ako sa kasamaan. Ikaw yung masama. Sandali, sandali. Sumabad na nga si Benjo at sumakit na yung ulo niya sa bangayan ng dalawa. Ikaw Benji, hanggang kailan ka ba ganyan? Sinabi ko na nga sa yung bisita natin si Aislinn. Tapos ginaganyan mo. Apo naman, maging gentleman ka naman kahit kaunti. Huwag mong masyadong gawing lalaki si Aislinn. Tatay, bisita lang isang yan. Isa pa hanggat nandito yan, dapat magtrabaho din siya. Wala nang libre sa panahon natin ngayon. Sagot pa ng lalaki. He's right naman po. Pero nakakairita ka pa ring lalaki ka eh. Masyado kang masama. Pareho kayo ng kalabaw mo. Mas masama ka. Lalo na yung pamilya mo. Hindi naman nakasagot si Aislinn dahil sa sinabi nito. Totoo naman kasing masama ang pamilya niya dahil kahit siya ay gustong alisin sa landas ng sariling ama. Alam niyang ang may pakana ng kidnapping sa kanya ay ang stepmother niya at sigurado siyang alam yon ng kanyang ama. Sanggol pa lang kasi siya ay namatay na ang kanyang ina. Lumaki siya na walang pagmamahal at dapat sunod-sunuran. Kaya nang lumaki siya, natuto siyang lumaban.
dahilan para itakwil siya ng kanyang sariling ama. Alam nyo, mas mabuti pang magpunta na lang kayong dalawa kila Onyok. Magpamasahe kayong dalawa para mabawasan yung init ng ulo nyo. Nag-abot ng 500 si Benjo sa apo. Ayan yung pera, Benji. Lumakad na kayong dalawa ni Aislinn. Tatay Benjo, hindi na po kailangan. Baka po kasi mas sumakit pa yung katawan ko kapag nagpamassage ako eh. Tugon ng babae. Ibibili ko na lang to ng lechon manok sa bayan. Sakto din nakukuha ako ng mga binhi. Maraming gagawin bukas ng umaga. Kaya ngayon na ako aalis. Tumayo si Benji. Babalik po ako kaagad bago magabi para makakain na rin tayo. Mabuti pa't isama mo na lang si Aislinn. Ibili mo na rin siya ng mga bagong damit. Sige na, huwag ka nang umangal at baka matungkod ko yung mukha mo. Napasimangot na lamang ang lalaki at naunang lumabas ng bahay. Napangiti naman ang babae at sumunod dito. Ngayon lang kasi siya makakalabas sa bayan. Ayaw kasi siyang isama ni Benji at sinusungitan lang siya. Binaybay nga muna nila ang mahabang pilapil. Sa labasan pa kasi sila pwedeng sumakay dahil nasa bukid talaga ang bahay ng mga to. Benji, ano bang meron sa bayan nyo? Marami bang mabibili doon? Excited niyang tanong. Kahit wala siyang pambili ngayon, gusto niya pa ring magtingin-tingin. Wala kasi siyang cellphone or credit card. Hindi rin naman siya pwedeng tumawag sa kaibigan niya dahil alam niyang matutunton siya ng evil stepmother niya. Maraming mabibili doon, pero wala kang pambili kaya magpakabait ka. Huminto sa paglalakad ang lalaki at nilingon siya. Huwag ka ring gagawa ng kalokohan doon. Iiwanan talaga kita. Ang sungit-sungit mo talaga, no? Pinaglihi ka ba sa sama ng loob? Hindi man lang kita nakitang ngumiti. Sabay irap niya dito. Hindi naman ito sumagot at nagpatuloy lang ulit sa paglalakad. Nang makarating nga sa labasan, sumakay sila sa tricycle. Magkatabi sila ng lalaki sa loob at medyo naiilang siya dahil magkadikit na magkadikit sila dito. Pero gusto niya rin naman dahil nadadama niya ang biceps nito. Huwag mo akong pagnanasahang babae ka. Sisikuhin talaga kita dyan. Pagsusungit nito sa kanya. Sino ka ba para pagnasahan ko? Masyado ka namang assuming na tiger look ka. At inirapan niya ito. Napakunot noon naman ang lalaki. Anong tinawag mo sa akin? Tiger look? Para ka kasing tigre na palaging gustong managpang. Kung itulak kita pababa ng tricycle. Sige, subukan mo. Isusumbong talaga kita kay Tatay Benjo. Hindi na nga ulit nagbangayan ang dalawa hanggang sa makarating sa bayan. Tila nga babaeng nakababa ng bundok ang naging reaksyon ni Aislinn nang makita ang bayan. Marami kasing pailaw sa paligid at malinis din naman ito. Marami-rami ang mga tao pero para sa kanya ay ang aliwalas pa ring tignan ng paligid. Ano? Tatanga ka lang dyan? Halika na't baka gabihin tayo. Wala pa namang kasama si tatay sa bukid. Nabalik siya sa ulirat nang magsalita si Benji. Nasira bigla ang magandang mood niya dahil sa pagiging walang yan ng bunganga nito. Nagsimula nga silang maglakad para hanapin ang bilihan ng letsong manok. Nang matuntun yun, nagpa-reserve si Benji bago siya nito dalhin sa bilihan ng mga damit. Benji! Sinalubong sila ng isang ginang. Nandito ka ba para kay Madet? Sabi ko na nga ba, hindi mo siya matitiis. Halika, pasok ka. At hinihintay ka rin ng maarting babaeng yun. Nandito lang ako para ibili ng damit yung kasama ko. Sagot pa nito. Napatingin naman ang ginang kay Aislinn. Sino naman tong kasama mo? Maganda siya ha? Pinsan ako ni Benji. Sagot ni Aislinn at ngumiti ng matamis. Pinsan naman pala. Akala ko bago ka ni Benji. Halika, pumasok ka. At para maipili kita. At hinila siya nito papasok ng tindahan. Sumunod naman sa kanila ang lalaki. Benji! Nabigla si Aislinn nang may biglang babaeng tumakbo papalapit sa lalaking kasama niya. Nasagi pa siya nito pero hindi man lang ito nagsorry sa kanya. Sinasabi ko na nga ba at hindi mo ako matitiis? Sorry na kung pinili ko si Victor. Hindi na yun mauulit dahil na-realize kong ikaw pala yung mahal ko. Ito yung ex niya? Hindi niya mapigilang pagmasdan ang babaeng parang lintang lumilingkis sa lalaki. I'm not here for you, Madet. Saad pa ni Benji bago mahinang itulak ang babae. Hala, nag-i-English ka pala? Gandang pakinggan ah. Hindi napigilang side comment ni Aislinn at mahina pang nahampas ang lalaki sa braso. Mukha ba akong bobo sa paningin mo? Sungit mo naman kaagad.
Nagulat lang ako, okay? Teka, sino ka namang babae ka? Bumaling si Madet kay Eastlyn. Bakit kasama ka ni Benji? Ikaw ba yung bago niya? Madet, kumalma ka dyan. Hindi yan girlfriend ni Benji. Pinsan niya yan. Sabad ng ginang na tindera. Anong pinsan? Walang pinsan si Benji na taga dito. Sagot nito. Ay paktay, mas maganda yung bago kesa sa'yo. Sumuko ka na lang, Madet. Kasalanan mo din naman kung bakit ayaw na sa'yo ni Benji. Cheater ka kasing maasim ka. Naiiling na hirit pa ng ginang. Manahimik ka! Bumaling si Madet kay Benji. Ano Benji? Niloloko mo rin ba ako habang tayo? Parang ang bilis mo naman yatang makahanap ng ipapalit sa akin. Ang kapal mo naman! Sabay sampal nito sa lalaki. Hoy, ikaw nga na yung nagloko sa inyo eh. Tapos ikaw pa yung may ganang manakit? Pumagit na si Eastlyn dahil na bad trip siya sa babae. Aren't you ashamed of that attitude of yours? Hoy babaeng parang labanos yung kulay. Huwag mo akong ma-English-English dyan ah. Why? Don't you understand what I'm saying? Nag-cross arm siya at nagtaas ng isang kilay. Hindi ko maintindihan si Benji at ilang beses kang binalikan. Wala yata siyang taste. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan. Para sabihin ko sa'yo, ako na lang ang nagtitiis sa kagaya niya. At siya pa talaga yung lugi sa'yo ah. Sa itsura mong yan. Nilingon ni Eastlyn ang lalaki. Ang sama-sama ng ugali mo sa akin. Tapos sunod-sunuran ka lang sa babaeng to? Sabay turo niya kay Madet. Umuwi na lang tayo. Yun lang yung sinagot ni Benji bago hawakan sa kamay ang babae. Talagang mas pipiliin mo siya kaysa sa akin? Sige, kapag lumabas ka sa shop na to kasama ang babaeng yan, hinding-hindi na ako babalik. Banta pa ni Madet. Sa tingin mo ba maghahabol pa ako sa'yo? Hindi na ako magtitiis sa maasim mong amoy. Kahit ikaw na lang yung babae sa mundo, hinding-hindi na ulit ako babalik sa'yo. Sambit ng lalaki bago hilahin palabas si Eastlyn. Bigla namang proud na napangiti ang babae. Sobrang proud siya sa pambabara ni Benji sa ex nito. Pero kapag siya ang babarahin nito, maiinis siya. Galing mo dun kanina ah. Natutuwang hinampas niya ang likod ng lalaki. Stop acting like we're close. Pagsusungit nito sa kanya. Whatever, Mr. No Taste in Women. Nag-flip hair si Eastlyn at naunang maglakad. Pero bumalik din siya sa tabi ng lalaki dahil baka maligaw siya. Sa nangyari ngang yun sa bayan, akala niya ay magiging mabait na sa kanya ang lalaki kahit kaunti. Kaso, ganun pa rin yung pagpapahirap nito sa kanya. Pero thankful naman siya dahil hindi na sila gaanong nag-aalitan sa bahay. Habang buhay ko talagang isusumpay ang amo mo. Reklamo niya sa kalabaw ng lalaki. Nasa bukid na naman kasi siya at nag-aararo. Pakiramdam niya walang katapusan ang ginagawa niya hanggat nasa poder siya nila Benji. Hindi ko nararanasan ng ganito sa totoong buhay ko. Kilala ako sa buong Asia bilang one of the successful businesswoman. Tapos, pag-aararuhin lang ako sa bukid at napaupo siya dahil sa sakit ng kanyang lalamunan. Nawawala na rin kasi siya ng boses dahil sa kakasigaw. Araw-araw ba naman siyang hinahabol ng kalabaw at mga palaka? Kaya walang araw na hindi nadidinig ang kanyang sigaw. Sa gitna nga ng pag-aararo niya ay bigla namang nagwala ang kalabaw. Alam na niya ang kasunod nun, kaya agad na siyang nagtatakbo. Gusto niya rin kasing magsisigaw para makahingi ng tulong, kaso tuluyan ngang naubos ang kanyang boses. At dahil nga nanlalata rin siya, naabutan siya nito at sinuwag. Tumalsik si Eastlyn malapit sa pilapil. Napadaing na nga lang siya at napaluha dahil sa sakit ng kanyang katawan. Lalo na ang kanyang kaliwang binti. Gagawin talaga kitang kalderetang kalabaw ka! Umiiyak na nga lang niyang sambit sa isipan habang masama ang tingin kay Kala. Na tinalikuran nga lang naman siya. Hindi nga niya alam kung paanong hihingi ng tulong dahil literal na wala siyang boses. Wala tuloy siyang magawa kundi ang tahimik na lang na umiyak. Halos 1 oras nga ang lumipas bago niya marinig ang boses ni Benji. Sinubukan niyang gumalaw at napamura na nga lang siya sa kanyang isipan dahil kakaibang sakit ang naramdaman niya. Babaeng maarte, nasan ka? Sigaw ng lalaki. Napakunot noo nga ito dahil ang kalabaw lang niya ang nakita. Bahagya itong nangamba at baka nahulog sa balon ang babae kaya kaagad niyang sinuyod ang bukid. At natigalgal nga siya nang makita ang babaeng nakahandusay sa bukid. Umiiyak at namumutla. Shit! Anong nangyari? Kaagad niya itong nilapitan. Gagalawin niya sana ito pero natigilan siya nang makitang bali ang binti nito. Sandali! Magpapatawag ako ng patrol. Huwag kang gagalaw dyan.
Nagmamadali nga siyang nilapitan ang lalaking nasa kabilang parte ng bukid at pinatawag ang patrol. Pagkatapos ay binalikan niya ang babae para samahan ito. Sorry. Sobrang guilt ang nararamdaman ni Benji ngayon. Dapat hindi na ako umuwi't iniwan ka. Gusto sana itong sagutin ng babae, kaso hindi nga siya makapagsalita. Handa talaga siyang sisihin at bungangaan ang lalaki. Ilang sandali nga ay dumating ang rescue. Maingat nilang binuhat ang babae at sinakay sa stretcher. Habang paalis nga sa bukid, hawak ng lalaki ang kamay nito. Ramdam na ramdam ni Aislinn ang panginginig nito kaya hindi niya napigilang mapatitig dito. Anong nangyari sa kanya? Tanong ng isang lalaking rescuer. Sinuwago yata ng kalabaw. Mahinang sagot ng lalaki. Napatango nga lang ito. Habang sakay nga sila ng patrol, napapadaing na lang ang babae. Natatadtad kasi ang paa niya dahil medyo lubak-lubak ang daan. Pagdating sa ospital, agad pinasok sa emergency room ang babae. Si Benji naman ay tinawagan ng kanyang lolo para ipaalam ang nangyari. Tay, nasa ospital ho si Aislinn. Sinuwagpusan ni Kala. Mahinang sambit niya. Ano? Yan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo, Benjamin? Sinabihan na kitang wag nang pagtrabahuin sa bukid niyang si Aislinn. Napahinga ng malalim ang matanda. Sandalit susunod ako dyan. Takot ka pa naman sa ospital, baka mapano ka ring bata ka. Nang mamatay nga yung tawag, napaupo na lang siya sa gilid at napasapo sa kanyang mukha. Sobra niyang sinisisi ngayon ang kanyang sarili dahil sa nangyari kay Aislinn. Sino po yung kasama ng kadarating lang na pasyente? Napaangat siya ng tingin nang marinig ang boses ng isang babae. Ako ho. Tumayo siya at nilapitan ito. Bahagyang nabali po yung butot kaliwang binti niya. Hindi naman siya malalang bali talaga. Kaso kailangan pa ring sementuhin o kaya bakalan, sabi nito. Sige po. Maiwan na muna kita. Ipaghahanda ko lang yung mga kailangan. Bahagyang umiti ang doktor at iniwan siya. Pumasok naman si Benji sa emergency room. Nakita niya doon ang babaeng nakahiga at walang malay. Sorry. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Pasensya ka na kung sumobra ako sa mga pagpapahirap ko sa'yo. Pasensya ka na kung dahil sa akin nangyari to sa'yo. Promise, magpapakabait na ako sa'yo. Basta maging okay ka lang, hahayaan kong gumanti ka sa akin. Talaga? Nanghihinang napadilat ang babae. Medyo may boses na siya pero masakit pa rin yung kanyang lalamunan. Walang bawian yan ah. Gaganti talaga akong masungit ka. Yeah, hahayaan kitang gawin yung gusto mo sa akin. Basta magpalakas ka lang maarte ka. Tugon pa nito, gaganti talaga ako sa'yo. Lalo na sa kalabaw mo. Gagawin ko talaga siyang kaldereta. Huwag namang ganun. Mahal ko pa rin si Kala. Wala kang magagawa. Pero, huwag ka nang malumbay dyan. Hindi bagay sa'yo. I'm okay lang naman kaya you don't have to worry. Sleep na muna ako para makalimutan kong bali yung kaliwang binti ko. Okay, andito lang ako sa tabi mo. Babantayan lang kita. Hindi alam ng lalaki kung anong pumasok sa isip niya at bigla na lamang niyang hinalikan ang noo ng babae. Nangamba nga siyang bigla dahil baka naramdaman yun ni Aislinn. Pero laking pasasalamat niya dahil hindi naman ito kumibo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, gising na gising pa ang babae. Hindi na nga lang ito nakakibo dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Dahil nga sa nangyari kay Aislinn, nilagyan ng bakal ang kanyang binti. Mas pinili niyang bakalan yun kaysa lagyan ng semento. Masakit sa loob niya ang magkaganon ng kanyang binti. Pero ayos lang din naman sa kanya. Lalo pa at tinutuon ni Benji ang sinabi nitong aalagaan siya nito. Kailan ako makakalabas? Tanong niya sa lalaking pinagbabalat siya ng prutas. Sa isang araw pa. Huwag kang mainip, lalo pat kailangan mo ring magstay dito para mapabilis yung paggaling mo. Sagot ng lalaki sabay abot sa kanya ng prutas. Gagaling naman ako sa bahay niyo, lalo pat inaalagaan mo ko. Isa pa, ayoko ring lumaki yung bill. Mukhang matatagalan pa kasi bago ako makapagbayad. Huwag mong intindihin yung bill. Mas mahalagang gumaling ka. Napatitig siya bigla dito. Hindi niya ina-expect na magiging mabait ito dahil sa nangyari sa kanya. Hindi nga rin ito nagrereklamo kahit sa sobrang dami niyang utos. Bakit ganyan ka matitig sa akin? Minumulto ka na ba? Takang tanong nito. Ikaw yata yung minumulto. Hindi ako sanay na ganyan ka kabait. Bigla akong kinikilabutan. Kapag masungit ako, nagrereklamo ka. Ngayon namang pinipili kong maging mabait sa'yo, nagrereklamo ka pa rin. Sus, mabait ka lang naman sa akin dahil sobrang guilty mo sa nangyari. Sigurado akong magiging masungit ka ulit kapag gumaling na ako. Of course,
Dapat lang namang sungitan yung maarteng kagaya mo. Ikaw din naman yung may dahilan kung bakit masungit ako sa'yo eh. Wow lang ha, wala naman akong ginagawa sa'yo. Pero OA kang magsungit. Hindi na nga lang sumagot si Benji at dumampot na lamang ng isang slice ng orange. Diyan ka na nga muna. Isettle ko lang yung bills mo para wala nang problema paglabas mo. Mahina ngang pinitik ng lalaki ang noo ng babae bago sa lumabas. Paglabas niya ay napatawa na lang siya bago magtungo sa accounting area. Binayaran niya ang bills ni Aislinn. Aminado siyang hindi biro ang babayaran sa ospital. Pero ayos lang naman sa kanya. Nabawasan man yung ipon niya, ang mahalaga naman ay naging maayos ang babae. Pre, habang naglalakad pabalik si Aislinn, may lalaking humarang sa kanya. Sa itsura nito, alam niya kaagad na hindi ito mapagkakatiwalaan. Pwede bang magtanong? Kilala mo ba yung babaeng to? Baka nakita mo siya. Sabay pakita nito sa litrato sa kanya. Natigilan nga siya dahil picture yun ni Aislinn. May nakapagsabi kasing dinalaro yung babaeng to dito sa ospital na to eh. Nagbabakasakali lang na nakita mo. Hindi eh. Magdamag ko lang kasing binabantayan yung nanganak kong asawa. Okay, maraming salamat. Nang makaalis ang lalaki, nagmamadali siyang nagtungo sa kwarto ni Aislinn. Kaagad niyang kinuha ang wheelchair na nasa gilid at naglakad papalapit sa babae. Aalis na tayo. Hindi ka pwedeng magtagal dito. Seryosong sambit niya. Bakit? Anong nangyari? Takang tanong ng babae. May lalaking naghahanap sa'yo. Mukhang yun yung sinasabi mong nangidnap sa'yo. Sa tingin ko may iba rin siyang kasama. Sa isinagot nga ni Benji, biglang kinabahan si Aislinn. Sigurado siyang matutuluyan siya kapag nakita siya ng mga to. Bago nga silang lumabas, nilagyan ni Benji ng face mask ang babae. Gumawa rin siya ng pekeng sanggol gamit ang damit at pinahawak yun kay Aislinn. Huwag kang kabahan. Ilalabas kita nang hindi nila nakikita. Nakangiting sabi ng lalaki bago itulak ang wheelchair. Habang nasa hallway nga, hindi siya mapakali at ang kaba niya ay doble nang makita ang mga lalaking pinagtangkaan siya. Napahigpit ang hawak niya sa pekeng sanggol. Kumirot din bigla ang bali niya sa binti. It's okay. Bahagyangang nawala ang panginginig niya nang hawakan ni Benji ang kanyang balikat. Nandito lang ako, okay? Gagawin ko lahat para hindi ka nila makuha. Marunong naman ako makipagsuntukan eh. May baril sila. Marunong ka bang umiwas sa bala? Mahinang tanong niya dito. Doon lang tayo magkakaproblema. Laking pasasalamat nga ng dalawa dahil nakalabas sila ng walang problema. Agad ngang pumara ng tricycle ang lalaki at maingat na sinakay doon si Aislinn. Manong, dahan-dahan po ah. Baka humasaktan yung babae sa loob. Sabi ni Benji sa driver. Dahil mapagmahal kang asawa, ako ang bahala. Tugon pa ng driver. Hindi naman na sumagot ang lalaki. Bahagya namang napangiti si Aislinn dahil hindi nga itinanggi ng lalaki na mag-asawa sila. Dahil nga dadaan pa sila ng pilapil bago marating ang bahay, maingat siyang binuhat ni Benji. Enjoy naman siya dahil hindi na ito umaangal. Ang laki-laki talaga ng biceps mo. Sabay mahinang pisil niya dito. May isa pang malaki sa katawan ko. Gusto mong pisilin din? At ngumisi si Benji. Nanlaki naman yung mga mata ni Aislinn at wala sa sariling napalunok. Bastos! Ha? Abs ko yung tinutukoy ko. Anong bastos dun? Nagtaas ito ng isang kilay. Siguro, may iba ka pang nasa isip no? Hindi wala akong iniisip na iba. Namali lang ako ng intindi. Eh di, ang alaga ko nga yung iniisip mo. Wala sa sariling nahampas niya ito sa dibdib. Manahimik ka na nga. Sasampalin talaga kita. You're blushing. At natatawang napailing na lang si Benji. Hindi naman na sumagot ang babae at napaiwas na lamang ng tingin. Sobrang curious siya sa alaga nito. Gusto niya tuloy makita yun. Pagdating nga sa bahay, gulat si Benjo nang makita ang dalawa. Inaasahan kasi nito na sa isang araw pa uuwi ang mga to. Bakit andito na kayo? Benji! Bakit inuwi mo na si Aislinn? Medyo gulat na tanong pa nito. Naiinip na raw po kasi siya, sagot ng lalaki. Opo Tatay Benjo, naiinip na po ako sa ospital. At saka kaya ko na rin po. Ayaw nang sabihin ng dalawa ang nangyari dahil ayaw nilang mag-alala pa ang matandang lalaki. Abay masyado kayong pala desisyong dalawa pala ha. Ganyan ba kayo kasabik magsama uli para suwayin yung doktor? Tatay, hindi ho yun ganun. Huwag kang gumawa ng issue dyan. Maagap na sambit pa ni Benji. Sus, samantalang iyak ka ng iyak nung nasa ospital yang si Aislinn. Hindi ka maawat kahit anong gawin. Tatay, sa tingin ko magluto na lang muna tayong dalawa.
Putol pa ni Benji sa sasabihin ng matandang lalaki. Hindi naman maiwasang masiyahan ng babae dahil sa kanyang nalaman. Pakiramdam niya tuloy may fiesta sa kanyang puso dahil sa sobrang saya. Umiyak ka talaga? Of course not. Sus, okay lang kahit sabihin mo yung totoo. Hindi naman kita aasarin. It's not true, okay? Diyan ka na nga. At padabog itong nagtungo sa kusina. Napatawa naman siya dahil sa reaksyon nito. Nahihiya lang yon, pero totoo yung sinabi ko. Kung nakita mo lang yung itsura niya noon, hindi mo maiisip na sa yung apo ko. Natatawang sabi pa ng matandang lalaki. Tatay, magluluto na po tayo. Halika na dito at baka mag-asumpa yung si Aislinn na gusto ko sa... Nagsalita nga si Benji na nasa kusina. Sundan ko na siya. Baka sumpungin na naman ang kasungitan. Nang mawala nga ang maglolo sa kanyang paningin, napangiti na lamang siya. Nasisiyahan siya dahil sa nalaman. Pakiramdam niya nga ay ang haba-haba ng kanyang buhok dahil sa pag-iyak ni Benji sa kanya. Bigla niya tuloy gustong makita ang itsura nito kapag umiiyak. Sinusungitan pa ako. Iiyakan din pala yung kagandahan ko. Bulong niya at napabungisngis na lamang. Tuluyan na ngang bumait kay Aislinn si Benji, pero nandoon pa rin yung minsang pagsusungit nito. Lalo na nga kapag masyado siyang magaslaw. Bawal pa kasing mabugbog ang paa niya at babalik talaga siya sa ospital. Nakikita mo to? Tinuro niya ang sariling paa habang masama ang tingin sa kalabaw ng lalaki. You're the one who did this. Selosa kang kalabaw ka at ayaw na lalamangan. Umuulan ngayon kaya nasa kulungan ang kalabaw. Malayo-layo ito sa pwesto niya, pero sapat naman para makita niya. Hintayin mong makalakad ako, ikaw naman yung susuwagin ko. Singhal niya pa dito. Humuni nga lang ito at tila tinarayan pa siya. Maldita ka, kapag ikaw naging kaldereta, tatawanan pa kita. At inirapan niya ito ng bonggang-bongga. Pagkatapos nga niyang makipagsagutan sa kalabaw, bumalik na siya sa loob ng bahay. Baka kasi mapagkamalan siyang baliw kapag may nakakita sa kanya. Wala pa si Benji. Tanong ni Benjo sa kanya. Umiling siya. Wala pa nga po eh. Lumabas kasi si Benji para tignan yung mga pananim. Kanina pa ito umalis pero hindi pa bumabalik. Sana naman kaya nagsusuot ang batang yon. Mamaya mas lalakas na yung ulan. Hindi pa siya nakakabalik. Sumilip ang matanda sa bintana. Ay, ayan na pala eh. May kasamang Bruhilda. Tinulak nga niya ang sariling wheelchair papalapit sa pintuan. Nagkasalubong ang kanyang kilay nang makita ang lalaki, kasama ang ex nito. Parehong basang-basa ang dalawa. Bakit nandito yan? Nakasimangot niyang tanong. Nag-deliver sa kapitbahay, makikisilong daw. Sagot ng lalaki. Dami-daming bahay, bakit dito makikisilong? Hindi na niya sinabi ang nasa utak niya at baka mapagkamalan pa siyang selosa. Pero hindi niya talaga gusto na nasa bahay ang babae. Lalo na't inaasikaso pa ito ni Benji dahil parehong ang basang-basa ang mga ito. Kakainis? Hindi mapigil ang bulong niya. Benji, thank you sa pagpapatuloy sa akin ah. Salamat din at inaasikaso mo pa ako. Pabebeng sabi ni Madet. Pahaplos-haplos pa ito sa braso ng lalaki. May utang na loob pa rin naman ako sa pamilya mo. Sagot lang ng lalaki bago ito lampasan. Lumapit siya kay Aislinn na tila kutsilyo ang tingin sa kanya. What's with that face? Tanong niya dito. Don't talk to me. Dun ka kay Madet. Inirapan niya ito bago pagulungin ang wheelchair patungo sa kwarto niya. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganon. Pero sigurado siyang nagsiselos nga siya. Sumunod naman sa kanya ang lalaki. Hindi rin kasi ito mapalagay dahil sa nakabusangot na babae. Saglit lang naman dito si Madet. Kaya ako rin siya inaasikaso. Ayoko siyang pumasok sa kwarto ko. Alam ko namang mas maiinis ka kapag pumasok siya sa kwarto ko eh. Mahinahong paliwanag ni Benji. Bakit nagpapaliwanag ka sa akin? Hindi naman ako nagtatanong. Sagot dito ni Aislinn. Sa itsura mong yan, halatang dapat ako magpaliwanag. Natawa ang lalaki at nilapitan ito. Naupo siya sa kama at pinaharap sa kanya ang babae. Huwag nang magselos. Hindi naman kami magkakabalikan ni Madet. Sinong may sabing nagsiselos ako? Pinanlakihan nito ng mga mata ni Aislinn. Sa itsura niya nga, mas lalong natawa ang lalaki. Ikaw, masyadong delusional yung imagination mo. I'm not jealous. I'm just pissed. Pareho lang yun. Huwag mo nang itanggi. Nagsiselos din naman ako kapag may ibang lalaking umingiti sa'yo eh. Pag-amin pa ng lalaki. Parang may kumibot sa dibdib ng babae dahil sa kanyang narinig. You're jealous when other men smile at me? Oo, kasi ako sinusungitan mo. Tapos sa iba, ngumingiti ka.
Ako kaya yung nag-alaga sa'yo. Paano hindi kita susungitan? Palagi mo rin akong sinusungitan. Because you're always teasing me. Totoo naman kasing iniyakan mo ko eh. Ayaw mo pang umamin, hindi mo naman ikamamatay yun. Let's just change the topic. Ayoko nang pag-usapan yung tungkol sa bagay na yun. Bakit kasi ayaw mo? Nahihiya ka? O baka naman nagsisisi ka lang? Ngumuso siya at nag-iwas ng tingin. Kumain na lang tayo. Mauuwi na naman sa pag-aaway tong usapan nating dalawa. Tumango na lamang si Aislinn. Tumayo nga si Benji at pumesto sa likuran ng babae. Tinulak niya ang wheelchair nito palabas ng kwarto. Nasalubong pa nga nila si Madette na masama ang tingin kay Aislinn. Kakain na tayo? Tanong nito tumawak sa braso ng lalaki. Mabilis naman yung tinanggal ni Benji. Kung gusto mong kumain, sumunod ka na lang. Hindi mo naman kailangang hawakan. Napangiti naman si Aislinn dahil sa narinig. Hindi na ulit siya nagsiselos. Bati na ulit silang dalawa ni Benji. Nang makarating nga sa kusina, nakahain na. Si Benjo na ang naghain dahil ramdam na ramdam niya ang love triangle ng tatlong kasama niya. Habang kumakain sila, nilagyan ni Madette ng gulay ang plato ng lalaki. Favorite mo yung kangkong, diba? Naalala ko dati, palagi mong request na lutuan kita ng adobong kangkong. Nakangiting sabi nito. Adobong kangkong only? Kaya kong lutuan si Benji ng hotdog eh. Naisambit na lamang ni Aislinn sa kanyang isipan. Madette, 'di ba nagkalinawan na tayong dalawa? Walang magaganap na balikan sa atin. Ilang beses mo na akong niloko. Hindi na ako ganun katanga para magpauto ulit. Mahinahong sambit ng lalaki kay Madette. Benji, halata namang mag-workout pa tayong dalawa eh. Alam kong mahal mo pa rin ako. Napatingin ito kay Aislinn. Maliban na lang kung napamahal ka na dyan sa babaeng, napulot mo lang sa kung saan. She's not involved with our problem. Anong hindi? Totoo naman na magmula nang dumating yan, nakalimutan mo na ako. Bakit? Mas magaling ba siyang landiin ka? Madette, kung ganyan mo lang pagsasalitaan si Aislinn, lumayas ka na ngayon dito. Sabad ni Benjo, seryoso ang mukha nito at halatang galit na. At saka bakit parang si Benji pa yung dahilan ng hiwalayan yung dalawa? Ikaw yung nagloko, diba? Pagsabad na rin ni Aislinn, napipiko na kasi siya. Malandi ka kasi. Inis na tugon ni Madette sa kanya. Shut your mouth! Lahat nga sila ay natakot dahil sa pagtaas ng boses ni Benji. Bakas dito ang sobrang galit. I already told you, she's not involved in this problem. And you don't care if I like her. Anong gusto mo? Ikukulong ko lang yung sarili ko sa'yo. Bumalik ka doon kay Victor. Wala na akong pakialam sa'yo. Alam kong hindi totoo yan, Benji. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, hinarap nito si Aislinn at hinalikan sa labi. Gulat naman sila. Lalo na ang babae. Saglit lang naman yung halik na yon pero kakaibang impact ang naramdaman niya. Doon na lang tayo kumain sa kwarto, baby. Nakakainis kasi yung bubuyog dito. Malambing na sabi nito. Sige, mauna na ako. At nagmamadali siyang tinulak ang kanyang sariling wheelchair. Nang makapasok sa kwarto, napatili na lamang siya ng mahina at napasapo sa magkabilang pisngi niya. Inis na inis siya ngayon pero hindi dahil sa biglaang paghalik sa kanya ni Benji, kundi dahil kinikilig pa siya. Gosh, do I like him na ba? Final na bang sa masungit na yung titibok tong puso ko? Pagkatapos ng halik na yon, mas lalong naging malapit ang loob nila ng lalaki sa isa't isa. Sweet na rin ito sa kanya at napaka-clingy, bagay na gustong-gusto niya talaga. Sa sobrang gusto niya, ayaw na niyang bumalik sa dating buhay niya. Bakit ka pala biglang nag-aya dito sa bayan? Takang tanong niya sa lalaki. Nagmamadali kasi ito kaninang pinagayak siya para dalhin sa bayan. Nagbihis naman siya kaagad, baka kasi may surprise ito. Gusto lang kitang makadate. Ayaw mo ba akong kadate? Siyempre gusto, mapilit ka kasi. Pabebeng tugon niya, napatawa naman si Benji at hinarap siya. Aislinn, kahit anong mangyari, palagi kitang poprotektahan. Basta, huwag mo akong iiwan ah. Iiyak talaga ulit ako. Ano ba yung sinasabi mo? Ayoko ng ganyang tono ah. Bigla kasi siyang kinabahan. Pakiramdam niya, mawawala ang lalaki sa kanya. Nothing. Ngumiti ito't hinaplos ang kanyang pisngi. Mabuti pa kumain na tayo. Gutom na kaya ako. Okay. Just wait for me here for a while. May kukunin lang ako. Tumango nga lang siya. Excited siya na baka surprised yun. Pero habang napapalayo ang lalaki, parang kumikirot ang kanyang dibdib. Para kasing hindi na niya ito makikita ulit. Samantala,
Seryosong umuwi si Benji ng bahay. Iniwan niya talaga si Aislinn sa bahay dahil ang mga taong dumukot dito ay nasa kanila. Mabuti na lamang at may nakapagsabi sa kanya kanina na kapitbahay nila na may mga taong ang naghahanap sa babae. Ayaw niyang may mangyaring masama dito kaya poprotektahan niya ito dahil delikado pa. Mabuti nga at ang lolo Benjo niya ay dumalaw sa kanyang tita kaya wala din ito sa bahay. Sino kayo? Kaagad na bungad niya sa mga 5 kalalakihang nasa loob ng kanyang bahay. Nasaan yung babae? Sinong babae? Mag-isa lang ako dito. Huwag mo nga akong pinagloloko. Nilapitan siya ng pinaka-leader at hinampas ng baril sa muka. Nakaramdam siya ng hilo kaya bumagsak siya sa sahig. Ituro mo na kung ayaw mong pasabugin ko yung ulo mo. Walang babae dito. Umalis na lang kayo dahil wala kayong mapapala. Seryosong sagot niya. At talagang matigas ka! Tumawa ang kalbo at sinipa siya sa tiyan. Napadaing naman siya at napaubo ng dugo. Ibigay mo na lang yung babae. Hahatian ka na lang namin sa bayad ng boss namin. Walang babae dito. Kung gusto niyo ng babae, ibibigay ko sa inyo si Kala. At ngumisi siya sa mga ito. Mas lalo namang napikon yung leader kaya tinadyakan siya nito. Napakuyom na nga lang siya ng kamao at ininda yun. Kahit anong mangyari, hinding-hindi niya ibibigay si Aislinn sa mga ito. Sa kabilang banda nga, alam na ni Aislinn na may problema talaga. Ang tagal kasi ng lalaki at halata niya kanina sa mukha nitong may nililihim ito. Aislinn! Napalingon siya sa lalaking tumawag sa kanya. Si Buknoy, kaibigan ni Benji. Bakit? May problema ba? May mga lalaking nakakatakot kanina. Pumunta ng bahay nila Benji. Nakakatakot sila at may baril. Tapos kanina nakita ko si Benji na sumakay ng tricycle. Umuwi ata. Buknoy, kailangan na nating tumawag ng pulis. Sigurado kung papatay na mga yun si Benji. Masasama ang mga taong yun. Nakatawag na ako ng mga pulis. At nauna na sila doon. Nakita lang kita kaya sinabi ko sa'yo. Tugon pa nito. Tara na, dalhin mo ko sa bahay. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari kay Benji. Type ko pa naman siya. Tumango naman ito at kaagad na tinulak ang wheelchair niya. Sa tricycle nga, hindi siya mapakali. Paulit-ulit siyang napapakagat sa pang-ibabang labi habang nagpipigil ng luha. Natatakot siya na baka mapahamak ang lalaki. Natatakot siya na baka mawala ito sa kanya. Nakakainis ka. Problema ko yun tapos ipapahamak mo yung sarili mo. Naiiyak niyang bulong. Nang makarating nga sa bukid, napansin niya kaagad ang mga taong nagkukumpulan. Mas lalo siyang kinabahan kaya agad siyang nagpabuhat kay Buknoy. Mahihirapan kasi siyang mag-wheelchair sa pilapil. Benji! Benji! Kaagad niyang sigaw nang makalapit sa bahay. Benji! Nakita niyang isang lalaking nakahandusay at duguan. Isa nga yun sa mga dumukot sa kanya. Benji! Nasaan ka? Tumulo na ang luha niya dahil sa takot. Benji, sumagot ka! Nasaan ka ba? Papasok sana siya sa bahay, pero hinarang siya ng isang lalaking pulis. Bawal ho kayo sa loob, sabi niya. Sir, nandyan po ba si Benji? Nasaan ho siya? Umiiyak niyang tanong dito. Hindi sumagot ang pulis at sinarado lang yung pinto. Mas lalo namang lumakas ang kanyang pag-iyak. Wala na siyang pakialam ngayon kung mukha siyang tanga. Benji! Hey, I'm here. Napalingon siya sa kanyang gilid. Nakita niya ang lalaking bugbog sarado at akay ng isa pang lalaki. Sorry kung iniwan kita sa palengke. Nakakainis ka! Paika-ika itong lumapit sa kanya at kaagad siyang niyakap. Alam mo bang sobrang nag-alala ako sa'yo? Nakakainis ka talaga. Bakit mag-isa kang bumalik? Paano kung napahama ka? Eh di, maiiwan ako. Sorry. Ayoko lang na ikaw yung mapahamak. Mas gusto kong ako na lang kesa ikaw. Pero gulo ko to. Humiwalay sa yakap ang lalaki at pinunasan ang luha niya. 'Di ba, sinabi ko sa'yong poprotektahan kita. Wala akong pakialam kung mapahamak man ako. Mas mahalaga sa akin na maging ligtas ka. Tignan mo nga yung itsura mo. Bugbog ka masyado. Gwapo pa rin naman. Sumandal si Benji sa babae. At ang gwapong ito ay matutulog na muna. At nawala na nga ito ng malay. Agad naman silang tinulungan ng medic. Pangako, sisiguraduhin kong malalagot ang mastermind nito. Sabay halik niya sa labi nito. Sabay-sabay namang napangiwi ang mga nakakita dahil sa inggit. Natawa na lang siya at muling hinaplos ang mukha ng lalaki. 2 araw ngang walang malay si Benji dahil sa tinamo niyang bugbog. At sa 2 araw na yon, bumalik si Aislinn sa Maynila. Bumalik siya para singilin ang mga taong may pakana ng kidnapping niya.
Alvin, anong gagawin ko? Nadakip na yung mga kidnappers ng anak mo. Paano na tayo niyan? Mula nga sa labas ng library ng bahay nila Aislinn, dinig niya kaagad ang tarantang boses ng kanyang stepmother, ang mastermind ng lahat. Kumalma ka, Sharon. Hindi naman magsasalita ang mga yon. Gagawin ko kaagad lahat para matahimik sila. Dinig niyang sambit ng kanyang ama. Nang buksan nga ng mga ito ang library, nakita niya kung paanong magulat ang mga ito nang makita siya. Surprise! Gulat na gulat naman kayo. Inaasahan niyo bang patay na ako? Ang harsh niyo naman sa aking dalawa. Why are you here? Utal na tanong pa ni Sharon. Para ipahuli kayo? Nasa labas na yung mga pulis. Sakto lang na makapasok kayo. Nandito sila para hulihin kayo. Dahil kumanta na yung mga inutusan nyo para patayin ako. You can't do this, Aislinn. You can't put me on jail. I'm still your father. Madiing saad pa ng kanyang ama. My father? Bakit? Nagpakaama ka ba sa akin? Kahit nga nung buhay pa si mommy, never kang naging mabuting tao. Tinatawag mo yung sarili mo na ama ko. Pero tinolerate mo yung kabit mong ipadukot ako para mapatay. O baka naman gusto mo rin akong mawala sa landas mo dahil mas magaling akong humawak ng business. Pinalaki kita at pinagtiisan. Wala kang karapatang ipakulong ako. Bakit? Responsibilidad mo naman ako Tumayo siya at napailing na lang. You know what? I'm still hoping that you will regret what you've done. But I guess wala na talagang konsensya. You're really a heartless man. Kaya dahil mahal na mahal mo naman yung kabit mo, magsama na lang kayo sa kulungan. Aislinn, hindi mo ako pwedeng ipakulong. Paano na lang yung kapatid mo? Bata pa si Shaira. Isa pa, may mga business pa kami. Hindi pwedeng masira ang pangalan ko. Naiiyak na sambit ni Sharon. Don't worry, kaya kong hawakan yung business na yon. Kay mommy rin naman yun, kaya papawiin ko na rin. About kay Shaira, don't worry, mabait naman siyang kapatid kaya ako nang bahala sa kanya. I won't let her suffer. Kayong dalawa lang yung gusto kong magdusa at makitang nahihirapan. Biglang ang pumasok ang mga kapulisan, dahilan para mapangiti siya. So, mauna na ako Kailangan ko pang balikan yung naiwan kong mahal sa probinsya. Enjoy kayong dalawa sa kulungan. Nagsisigaw pa nga ang dalawa pero hindi na lamang niya ito pinansin. Sinuot niya ang kanyang sunglasses at sumakay sa kanyang sasakyan. Habang nasa biyahe nga, hindi niya mapigilang maluha. Tears of joy. Masaya siya dahil sa wakas ay nakamit na niya ang hustisya. Masaya siya dahil mababawi na rin niya ang mga pinaghirapan ng kanyang ina. Halos 3 oras nga ang naging biyahe niya bago marating ang ospital. Tila modelas siyang naglakad papasok sa loob. Pero wala pa sa kalahatian, sumuko na ang kanyang binti, kaya naman naupo siya sa wheelchair na nasa isang gilid. Paltong bali ko kung kailan talaga feel na feel ko yung aura ko. Napasimangot na nga lang siya at tinulak ang kanyang wheelchair. Nang makarating siya sa kwarto ng lalaki, natagpuan niya itong umiiyak na nakaupo sa kama nito. Huy, bakit? Aislinn! Yumakap ito sa kanya. Akala ko umalis ka na iniwan mo ko. Tinatanong ko si tatay pero ang sabi niya, bigla ka na lang daw umalis. Umuwi lang ako saglit dahil may inayos ako. Huwag ka nang umiyak dyan. Humiwalay siya sa yakap at pinunasan ng luha ng lalaki. Ikaw iyakin ka pala kapag nawawala ako. Ang cute mo dyan, parang hindi ka masungit. Akala ko lang kasi iniwan mo na ako. Paano na kapag wala ka? Pinaibig mo ko sa'yo. Bawal ka nang umalis. Ibig sabihin, mahal mo ko? Hindi pa ba obvious? Hinalikan nga kita Tignan mo nga, pasumpa-sumpa ka pa sa akin noon, mahuhulog ka rin pala. Nag-flip hair ito. Kung mahal mo na talaga ako, mamahalin na rin kita pabalik. Ayoko namang makitang umiiyak ka ulit Wala nang atrasan at bawal mo na akong iwan. Hindi talaga. Sa hot at yummy mo na yan, at parehong napabungis-ngis ang dalawa. Si Benjo naman na lihim na nanonood sa kanila ay napapangiti na lamang. Sobrang laki nga ng pinagbago ni Aislinn magmula nang mapunta siya sa poder nila Benji. Ang dating ayaw na ayaw maputikan at madumihan, nag-e-enjoy na ngayon sa bukid. Ang dating skincare is life, bukid is life na ngayon. At ang dating maarting babae, maarte pa rin naman pero hindi na sobrang lala. Sa isang iglap, talagang malaki ang naging character development ng babae. Mula sa pananamit, pananalita, galaw at pakikisama sa mga tao. Baby, babalik na tayo sa probinsya.
Napalingon siya sa lalaking bigla na lamang yumakap sa kanya. Gusto ko na ulit dun. Wala akong kahati sa'yo. Napatawa siya bago isarado ang laptop niya. Tapos na yung trabaho ko dito sa Manila, kaya babalik na tayo doon. Huwag kang mag-alala. Sayong-sayo na ako kapag nakabalik na tayo doon. Masaya naman itong umiti. Sigurado ka? Pasensya na kung ganito ako Gusto lang kitang makapagpahinga. Lalo pa at buntis ka ngayon. Naiintindihan ko, Benji. Ang totoo, miss na rin kita. Gusto kong maghapon lang tayong maglambingan na dalawa. Mabuti na lang talaga. At to the rescue yung bruha kong half-sister. Sumandal siya sa topless na lalaki. Miss ko na rin kasi yung simpleng buhay natin sa bukid. Maliban sa maldita mong kalabaw. 2 buwan nga nang makalabas si Benji sa ospital, nagpakasal agad sila sa munisipyo. Tapos 5 buwan lang, pinakasalan siya nito sa simbahan. Wala siyang ginastos dahil ang lalaki talaga ang gumastos. Naging pabalik-balik nga ang dalawa sa probinsya at Manila. Dahil na rin sa trabaho ni Aislinn na hindi niya pwedeng iwanan. Nahihirapan siya pero mabuti na lamang at nandyan si Benji para tulungan siya. Excited na akong lumabas yung anak nating dalawa. Para 2 na kayong baby ko. Hinaplos nito ang sinapupunan niyang hindi pa kalakihan. Gusto ko ng boy, pero kahit girl siya, ayos lang din sa akin. Hindi ko alam kung magiging mabuting ama ako pero gagawin ko ang lahat para maalagaan siya ng mabuti. Excited ka talaga, no? 6 months pa bago lumabas tong panganay natin. Natatawang Anya. Pwede kaya siyang maging kambal kapag nagloving-loving tayo ngayon? At ngumisi si Benji. Tiningala naman ito ni Aislinn at tinaasan ng kilay. Hindi ka ba napapagod na masungit ka? Katatapos lang natin bago ako humawak ng laptop. Ikaw kasi, ang hot mo palagi sa paningin ko. Alam mo, hindi ko na alam kung sinong naglilihi sa ating dalawa. Parang ikaw na talaga dahil dyan sa kinikilos mo. Mahal lang po kita. Ewan ko sa'yo. Pero dahil magaling ka naman at masarap, tara na, habang hindi pa ako inaantok. Excited namang napapalakpak si Benji. Pero bago pa nga sila makapag-umpisa, isang sigaw na ang nagpatigil sa kanila. Ate Aislinn! Sa tinis at lakas ng boses nito, sigurado kaagad siyang si Shaira yon, ang nakababata niyang kapatid. Bumukas nga ang pinto ng kwarto at nakabusangot ang mukha nito na bumungad sa kanya. What do you mean na iiwan mo sa akin yung kumpanya hanggat hindi ka pa nakakapanganak? Stress na tanong nito. Kailangan ko ng kahalili ngayon kaya pumayag ka na. Para din naman to sa paningin mo eh. Tumayo siya at nilapitan nito. Kayang-kaya mo yon, Shaira. Pambawi na rin sa kamalditahan mo. Sige na, alis na. Ate, ang dami ko ring gagawin pa. Paano ako makikipag-date niyan? Kaya mo pa naman yan. Tutulong-tulungan naman kita, kaya wag kang OA dyan. Mahina niya itong tinulak palabas ng kwarto. Alis na, maglaloving-loving pa kami ng Kuya Benjamin mo. Ate naman eh. Sige na, Shaira. Wala ka nang magagawa. Shoo! Napabusangot naman ito bago padabog na umalis. Kahit naman kasi masama ang magulang ng kanyang kapatid, hindi niya ito idadamay sa galit niya. Maldita man kasi ito, mabait naman. Nang mawala sa paningin niya ang kapatid, bumalik siya sa kwarto. Napatawa na lamang siya nang makitang tulog na si Benji. Humiling ng loving-loving pero tinulugan ako. Napailing siya bago ito tabihan. Hinalikan niya ito sa labi bago sumiksik dito. I love you baby sungit ko. I love you baby arte ko. Inaantok na tugon nito. Napangiti na nga lang din siya at pumikit. Para sa kanya, siya ngayon ang pinakamaswerteng nahulog sa balon. Nakabingwit ba naman kasi siya ng morenong mahaba. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Benjamin at ni Aislinn. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.